Isang lalaki na may net worth na 10 bilyong dolyar ang tahimik na nakaupo, nakadamit lamang ng mga kasuotan mula sa thrift store sa isang eksklusibong restaurant, isang lugar na siya mismo ang may-ari. Ngunit hindi siya naroon upang malasap ang pagkain. Ang kanyang hinahanap ay higit na mailap kaysa sa luho, katapatan. Sa mundong ang kabaitan ay kadalasan ay isang transaksyon lamang at ang mga ngiti ay pinagpraktisan, ang paghahanap na iyon ay halos imposible. Upang subukan ang paligid, umorder siya ng pinakamagarang putahe ng restaurant, isang $500 na Emperor's Cut Steak. Hindi ito tungkol sa gutom. Isa itong tahimik na pagsubok at doon may hindi inaasahang nangyari. Ang serbisyentang nagdala ng kanyang pagkain ay hindi gaya ng karaniwang makintab at bihasang staff. Mayroong raw na damdamin sa kanyang ekspresyon, isang tahimik na pakikibaka na bumutas sa matibay na baluti ng pagdududa ng lalaki. Habang nililigpit ang kanyang plato, nanginig ang kamay ng babae at palihim na isinilid sa mesa ang nakatuping napkin. Inakala ng lalaki na iyon ay numero ng telepono o kaya ay pakiusap ng tulong pinansyal. Ngunit nang buksan niya ito, 4 na salita lamang ang kanyang nabasa at tila natigilan siya. Tumalon ang tibok ng kanyang puso at ang imperyo na kanyang itinayo ay biglang naramdaman niyang maaaring gumuho anumang oras. Si Mariano Santos ay hindi lamang nagdadala ng yaman, isinusuot niya ito na parang baluti, hinabi mula sa mga bentahan ng ari-arian at mga shares sa korporasyon. Totoo ang bigat nito. Sa edad na 42, siya ang pinuno ng Santos Holdings, isang dambuhalang pandaigdigang imperyo na may hawak sa lahat mula sa high-end na mga hotel hanggang sa makabagong teknolohiyang medikal. Mula sa kanyang penthouse office na nakatindig sa ibabaw ng Chicago, kaya niyang igalaw ang merkado sa isang tawag sa telepono. Siya ang naghubog ng mga skyline at nakikipagkasundo sa mga kasunduang bilyon-bilyon. Sa papel, siya ay isang hari, namumuno mula sa isang kuta ng bakal at salamin. Ngunit sa likod ng mga titulo at parangal, si Mariano ay malalim na nag-iisa. Ang kanyang araw-araw na mundo ay sinasala ng mabuti. Mga assistant, abogado, PR experts, sila ang nakaharang sa pagitan niya at ng anumang bagay na totoo. Bawat pulong ay pinaghandaan, bawat usapan ay nakasulat na. Ang mga tao ay ngumingiti dahil kailangan, sumasang-ayon dahil iyon ang inaasahan. Ang kanyang buhay ay isang maze ng mga salamin. Bawat isa'y hindi nagpapakita kung sino siya, kundi kung sino ang iniisip nilang gusto niyang maging. Ang batang galing sa maliit na bayan sa Ohio, na minsang nangarap maging arkitekto, ay nawala kung saan sa kanyang pag-akyat sa tuktok. Ang kakaibang ritual ngayong gabi ay kanyang paraan upang muling maramdaman ang pagiging tao. Tuwing ilang buwan, ginagawa niya ito. Iniiwan ang balat ng isang negosyanteng higante at pumapasok sa payak na katauhan ni Jim, isang lalaking hindi papansinin ng mundo. Pinili niya ng mabuti ang kanyang kasuotan mula sa isang thrift store sa south side ng lungsod. Isang lumang corduroy jacket na may kupas na siko, isang plaiding kupas na polo, maong na lumambot sa tagal ng taon at mga sirang bota, kaunting balbas at makapal na lumaing salamin ang nagkumpleto sa anyo. Sa basag na salamin ng gasolinahan, hindi na siya mukhang bilyonaryo. Mukha na siyang taong nahihirapang magbayad ng renta. Ang ilusyon na iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa, isang pahinga mula sa liwanag ng entablado. Ang kanyang patutunguhan, the Gilded Stir, ang hiyas ng kanyang fine dining empire, sikat sa mga perpektong inihaw na steak, bihirang alak, at piling kliyente. Ito ang ipinagmamalaki ng kanyang hospitality division. Bagamat 2 taon na niyang pag-aari, ni minsan ay hindi pa siya nakapasok dito. Lagi namang nag-uulat ang kanyang COO,
Si Pablo Diaz, mataas na kita, serbisyong panguna, kalidad na pambihira, ngunit hindi kayang ilarawan ng mga numero ang kaluluwa ng isang lugar. Ngayong gabi, nais ni Mariano na makita ito hindi bilang may-ari, kundi bilang isang walang halaga. Pumasok siya sa malalaking pintuang tanso, iniwan ang kaguluhan ng lungsod. Sa loob, makapal ang hangin sa amoy ng inihaw na karne, mamahaling balat at halimuyak ng high-end na pabango. Isang mainit na fireplace ang nagbigay liwanag sa buong silid. Ang hostess, isang matangkad at mapang-akit na blonde, halos hindi maitago ang kanyang paghamak nang masulyapan ang kanyang kasuotan. "May maitutulong ba ako?" tanong nito, malinaw na inakalang siya'y naligaw. "Isang mesa para sa isa?" sagot ni Mariano, pinapahina ang dati niyang tono ng pamumuno. Sinipat ng hostess ang paligid, mga magagarang magkasintahan, negosyanteng naka-power lunch, mga bisitang bihis maganda, hindi siya nababagay. "May reservation ka ba?" tanong nito. "Wala," tugon niya. "Problema ba iyon?" Humigpit ang ngiti nito. "Madalas ay fully booked kami, sandalit titingnan ko." Sa pagmamalabis ng kilos, tinap niya ang kanyang tablet. Malinaw na nais niyang maramdaman ng lalaki na siya'y isturbo. Pagkatapos, sa wakas, "Mauupo ko kayo malapit sa kusina, iyon lang ang mayroon kami." Klasikong galaw, ilagay ang walang halaga sa pinakamasamang pwesto. "Ayos lang," sagot ni Mariano, nananatili sa kanyang pagkukunwari. Sinundan niya ito sa dining room. Bumagal ang mga usapan nang mapansin siya, isang lalaking hindi maayos ang bihis sa templo ng kayamanan. Matatalim ang mga tingin. Ramdam niya ang hapdi ng kanilang mga akala. At gayon paman, ito ang kanyang sariling likha. Isang mundong ang halaga ay sinusukat sa tatak at estado. Inihatid siya ng hostess sa isang maliit at nanginginig na mesa malapit sa pintuan ng kusina. Gaya ng ipinangako, iyon ang pinakamasamang pwesto sa buong lugar. Ngunit para sa kanya, iyon ang perpekto. Mula sa anggulong yon, nasilip niya ang lahat. Gumagalaw ang mga serbidor na parang mga mananayaw, inaangkop ang kanilang alindog, depende sa yaman ng mesa. Ang manager, makinis at labis ang kumpiyansa, abala sa pagbobola ng tila mga opisyal ng lungsod. Pinagmasdan ni Mariano ang lahat, ang palabas, ang hierarkiya, ang kalkulasyon. Nakilala agad ni Mariano ang lalaki, Roberto Ocampo. Nakita na niya ang mukha nito sa mga file ng HR ng kumpanya. May dala si Finch ng isang uri ng madulas na alindog, iyong mukhang kapanipaniwala mula sa malayo, ngunit laging may kakaibang pakiramdam kapag malapitan. Malakas ang kanyang tawa sa biro ng isang bisita at pati tinapik pa ito sa likod, ngunit pagtalikod niya naglaho ang ngiti, napalitan ng matalim at mapanuring mga mata. Pinanood ni Mariano nang utusan ni Finch ng masakit ang isang batang busboy na agad natigilan bago mabilis na lumayo. Isang sulyap iyon sa likod ng kurtina at unti-unting lumubog si Mariano sa kanyang kapaligiran, naghalo sa paligid na parang papel de dekorasyon. Dito, nakatago sa lantad na paningin, tunay siyang nakapagmasid. Nakita niya ang tahimik na mekanismo ng kayamanan at estado, ang maliliit na paraan ng pagbibigay galang, ngiti at pagpapanggap. Bawat kilo ay isang palabas, bawat kabaitan isang transaksyon. Gaya ng hinala niya, maayos ang lahat, kumikita, kahanga-hanga, ngunit lubos na walang kaluluwa. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ito ba ang lahat ng kanyang itinayo? Isang maganda, ngunit hungkag na kabibi. Iisa pa lamang ang iniinom niyang basong tubig sa loob ng 10 minuto nang may lumapit na bagong waitress. Agad siyang tumangi. Iba siya sa lahat ng staff na pinakintab ng corporate training. Mayroon siyang banayad na presensya, halos marupok. Bata pa, nasa 22 marahil. Malalaki ang kanyang kayumangging mga mata na may tahimik na katalinuhan at ang kanyang buhok na kastanyas ay mahigpit na nakatali sa ponytail.
Malinis ang kanyang uniforme ngunit kupas na at ang apron ay nagpakita ng pagkapudpod sa mga tiklop. Ngunit ang higit na tumimo sa kanya ay ang bahagyang panginginig ng kamay ng babae nang ilapag ang basket ng tinapay sa mesa. May malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata, isang pagod na hindi matatakpan ng kahit anong ngiti. "Magandang gabi po, sir," mahina nitong sabi. "Ako si Maricel at ako ang mag-aalaga sa inyo ngayong gabi. Maaari ko po ba kayong simulan sa inumin?" Tiningnan ni Mariano ang kanyang name tag. Maricel, payak at elegante, isang pangalan na tila sakto para sa kanya. Humingi siya ng pinakamurang beer sa menu, maingat na minamasdan ang mukha ng babae para sa anumang bakas ng paghatol o pagkabigla. Ngunit wala. Siyempre, magiliw niyang tugon, "Sandali lamang po." Habang papalayo, napansin niya ang kanyang sapatos. Payak na itim na pangtrabaho, halos pudpud na ang mga talampakan at ang balat sa unahan ay nagsisimula ng magbalat. Mga sapatos na dumaan na sa mahabang oras ng pagod, sapatos ng isang taong hindi kayang bumili ng bago. Ang maliit na detalyeng iyon ay nagsabi ng higit pa kaysa sa anumang spreadsheet. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakaramdam si Mariano ng tunay na kuryosidad. Sino ang dalagang ito, si Maricel, na tumingin sa isang lalaking nakadamit ng ukay-ukay at hindi nakita ang isang taong mababa, kundi basta't isang tao lamang? Hindi pa niya alam, ngunit ang maliit na eksperimento niya na nilayon lang na patunayan kung gaano kapeke ang mundo ay magbubukas ng mas malaki at mas madilim na lihim, isang tahimik na sabwatan na nakabaon mismo sa kanyang kumpanya. At ang pagod, ngunit matatag na waitress na may sirang sapatos at mapupungay na mata ang tanging may tapang na sisindihan ang apoy. Maricel Fernandez, Maricel para sa kakaunting tao na mayroon pa siyang oras, ay gumagalaw sa kaguluhan ng Gilded Steer na parang multo. Mabilis, magalang at mahusay, ngunit palaging may bahagi ng sarili niyang nakatago, nakakandado sa likod ng ngiting panserbisyo. Isa iyong paraan ng kaligtasan. Gabi-gabi, ginagampanan niya ang papel ng isang mainit at atensyonadong server. Ngunit sa likod ng praktisadong katahimikan ay may tuloy-tuloy na kaba, ang nakababata niyang kapatid, si Carlos, ang kanyang buong mundo. Sa edad na 17, dapat ay nangangarap siya tungkol sa mga sayawan, sa paaralan o mga plano sa kolehiyo. Sa halip, ang kanyang buhay ay naging labirinto ng mga reseta, makinang pang-oksiheno at mga biglaang pagbisita sa ospital. Mayroon siyang bihirang sakit sa baga, isang malupit na kapalaran na isinilang niyang pasan. Ang mga gamutan ay eksperimento at sobrang mahal. Matagal nang naubos ang coverage ng kanilang insurance. Bawat tip na kinikita ni Maricel, bawat sahod, bawat dolyar, diretso sa walang hanggang hukay ng gastusin para sa kalusugan ni Carlos. Mas mataas ang kita sa Gilded Steer kaysa sa alinmang trabaho na makukuha niya. Ngunit mabigat ang kapalit. Si Roberto Ocampo, ang manager ng restaurant, ay hindi lamang pala kontrol. Isa siyang mandaragit na nakabalot sa mamahaling Amerikana. Isang buwan na ang nakalipas, nagkamali si Maricel. Mali ang naisulat na order habang nagpupuyat mula sa sobrang pagod. Maliit lang, madaling itama, ngunit pinilipit iyon ni Finch para gawing mas masahol. Tinawag siya nito sa opisina, malumanay, ngunit nakakatakot ang tinig, inakusahan siyang nagnakaw. Binantaan siyang tatanggalin at sisirain ang kanyang reputasyon hanggang sa wala ng restaurant sa lungsod ang tatanggap sa kanya. Pagkatapos, binigyan siya ng isang pagpipilian. Maaari niyang bayaran ang utang na siya mismo ang nag-imbento, $5,000. Hanggang doon babawasan nito ang kanyang sahod, babantayan ang kanyang mga tip, at kokontrolin ang kanyang mga shift. Alam niyang kasinungalingan iyon, alam niyang hindi totoo, ngunit wala siyang paraan upang patunayan ito at hindi niya kayang mawala ang trabahong siyang bumubuhay kay Carlos. Lalong lumala,
Natuklasan ni Finch na minsan siyang nag-aral ng accounting sa community college bago siya napilitang huminto dahil sa kalagayan ng kanyang kapatid. Ginamit niya yon laban sa kanya. Sa gabi, kapag tahimik na ang restaurant, pinipilit siyang tumulong sa pagbabalangkas ng mga libro, hindi ang opisyal, kundi ang sikreto nitong talaan. Nakita niya ang mga peking invoice, bayad sa mga huwad na vendor, pera na dinadala sa isang nakatagong account sa pamamagitan ng isang peke na kumpanya. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ng lahat, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na lang siya ang sangkot dito. Siya'y naipit, ginagamit, minamanipula, at gabi-gabi bawat shift lumalakad siya sa manipis na linya ng pamumuhay at pagkalunod. Ngunit malapit na magbabago ang lahat. Oong mapansin ni Maricel ang lalaking nakaupo sa mesa 32, ang pinakamasamang upuan sa buong lugar, agad siyang nakaramdam ng awa. Doon laging inilalagay ni Roberto Ocampo ang mga bisitang itinuturing niyang hindi karapat-dapat. Nakita pa niyang inihatid doon ng hostess ang lalaki, bakas sa mukha nito ang hayagang paghamak. Karamihan sa staff ay hindi napapansin sa ganong customer. Alam nila kung saan nanggagaling ang pera, sa mga mesa ng mga bisitang naka-designer suit at may malalaking wallet. Ngunit hindi ganoon ang pagkatao ni Maricel. Pinalaki siya ng kanyang ina na maniwala na ang tunay na halaga ng isang tao ay nagmumula sa kanyang pagkatao, hindi sa kanyang bank account. Kaya nilapitan niya ang lalaki ng may parehong respeto at sinseridad, tulad ng binibigay niya sa CEO na kumakain sa mesa 5. Nang umorder ito ng pinakamurang beer sa menu, hindi siya natinag. Ngumiti lamang siya at tumango. Sa restaurant na iyon, isa iyong tahimik na uri ng rebelyon, isang pagtanggi sa hindi nakikitang sistemang panlipunan na tinatanggap ng lahat. Habang lumilipat-lipat sa mga mesa, panay ang lingon niya sa mesa 32. Hindi ito nag-scroll sa telepono, hindi naghahanap ng atensyon, tahimik lang siyang nakaupo nagmamasid. Ang mga mata niya ay kumikilos na para bang pinag-aaralan ng buong silid. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang ibang bagay ng lubusan. Mayroon sa kanya ang isang kakaibang katahimikan, isang panloob na kapanatagan na hindi tugma sa kanyang sirang kasuotan. Hindi ito itsura ng isang desperado, mas kahawig niya ang isang mangangaso na nagkukubli, tahimik na nagbabantay. Nang bumalik si Maricel upang kunin ang kanyang order sa hapunan, inihanda niya ang sarili. Napagdesisyonan niyo na po ba ang inyong entree, sir? Magalang niyang tanong. Tumingala ang lalaki, nagtagpo ang kanilang mga mata sa likod ng makakapal na salamin. Oo, kukunin ko ang Emperor's Cut. Natigilan si Maricel sandali. Halos mabasag ang kanyang maskara ng profesionalismo. Ang Emperor's Cut ay isang alamat, isang 48 onsang dry-aged porterhouse. May kasamang truffle reduction at foie gras. $500 ang halaga nito. Hindi iyon basta-basta ino-order. Karaniwang para lamang iyon sa magarbong pagdiriwang, social media posts, o mga negosyong nagpapakitang yaman. Hindi iyon ang karaniwang hihingin ng isang lalaking nakadamit ukay. Tumingin siya sa kanyang pudpod na bota, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanyang mukha. Hindi ito mukhang nagbibiro o nalilito. Tahimik, kumpiyansa, panatag. Mabilis ang takbo ng isip niya. Viral stunt ba ito? Prank para sa views? O isa lamang siyang taong lubhang hiwalay sa realidad? Kung hindi siya makakabayad, tiyak na siya ang paparusahan. Babagsak sa kanya si Finch na parang martilyo. May option siyang pigilan ito. Tanungin muli, i-redirect sa mas murang putahe. Iyon ang inaasahan ni Finch na gawin niya. Ngunit nang tumingin siyang muli sa mga mata ng lalaki, wala siyang nakita ni yabang ni pagkabaliw, tanging tahimik na katiyakan. Para bang hinihintay lang niya kung paano siya tutugon. Parang isang pagsusulit, at sa sandaling iyon, nagpasya si Maricel. Trararahuin niya ito gaya ng sinumang panauhin. May dignidad,
may tiwala. Napakahusay na pagpili, sir. Malumanay niyang sabi, paano niyo po gustong lutuin? Medium rare, walang alinlangang tugon nito. At isang baso ng Cheval Blanc, 1998. Napatigil ang hininga ni Maricel. Ang alak na iyon, lalo na ang bintaheng iyon, ay hindi lamang mamahalin. Ito ay isang alamat. Kahit sa isang baso lang, aabot iyon ng mahigit $300. Sa kabuuan, ang lalaking nakaupo sa pinakamasamang mesa ay gagastos ng higit pa sa isang buwang renta niya. Pumasok sa isip niya ang training. Ito na ang sandali upang humingi ng credit card. Mahigpit na patakaran iyon ni Finch para sa mga mamahaling order. Ngunit may tinig sa loob niya na nagsabing huwag. Naramdaman niyang may koneksyon siya sa kakaibang lalaking ito. Isang tahimik na pag-unawa. Kaya gumawa siya ng isa pang pasya. Pagkakatiwalaan niya ito. Agad ko pong aasikasuhin, sir. Sabi niya, pinananatiling profesional ang boses kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Habang ini-input ang order sa system, ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya ni Finch. Agad na nag-flag ang order at nagpadala ng alerto sa terminal nito. Hindi siya naghintay ng matagal. Hinarang siya ni Finch sa wine station. Fernandez, singhal nito pigil ang tinig. Ano bang pinapasok mo sa ulo mo? Hindi na kailangang magtanong si Maricel. Umorder po si Table 32 ng Emperor's Cut at isang baso ng Cheval Blanc 98. Nasiraan ka na ba ng bait? Halos mamula ang mukha nito sa galit. Tiningnan mo ba siya? Para siyang natutulog sa bangketa at hindi ka humingi ng card? Hindi po siya mukhang nagbibiro, sir. Sagot ni Maricel, kalmado pa rin ang tinig. Ayokong bastusin ang isang panauhin. Bastusin, malamig na tawa ni Finch. Binastos na niya tayo sa mismong pagpasok pa lang niya dito. Lumalim ang tono nito, naging lason. Kapag tumakas siya ng hindi nagbabayad, lalabas sa sahod mo ang steak at alak na yon. Bawat sentimong utang mo, babawiin ko. Lumapit ito, mabaho ang hininga. Nasa alanganin ka na. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para tuluyan kang ibagsak. Ramdam ni Maricel ang malamig na kamay ng takot. Hindi siya nagbibiro. Kung hindi makakabayad ang lalaki, tapos na siya. Lalong lalaki ang kanyang utang. Mawawala ang trabaho niya at si Carlos, ang kanyang kapatid, mawawalan ng tanging pag-asang manatiling buhay. Ngunit habang nilalait siya ni Finch, tumingin siya lampas dito. Pinagmamasdan siya ng lalaki sa mesa 32. Hindi nito naririnig ang usapan, ngunit nakita nito ang tensyon, ang postura, ang takot. Nakita nito ang pang-aabuso ni Finch at siya at dahan-dahan bahagya itong tumango. Isang maliit, tahimik na pagkilala at sa kung paanong paraan, ang simpleng kumpas na iyon, maliit man, ay nagpadala ng alon ng tapang sa kanya. Naintindihan siya nito, nakita niya siya. Sa isang iglap na iyon, hindi na gaanong nag-iisa si Maricel. Naiintindihan ko, Mr. Finch, wika niya, mas matatag ang tinig kaysa sa inaasahan niya. Ako na po ang mananagot. Tinitigan siya ni Finch, hinahanap ang kahinaan sa kanyang mukha. Nang wala siyang makita, tumalikod ito na may unggol, nagmumura habang papalayo. Huminga ng malalim at hindi pantay si Maricel bago nagtungo sa wine cellar. Hinawakan niya ang bote ng vintage na parang sagrado. Maingat niyang ginamit ang Coravin system upang makuha ang perpektong buhos. Hindi na kailangang alisin ang cork. Matatag na ang kanyang mga kamay ngayon. Tapos na ang pasya. Pagbalik niya sa mesa, maingat niyang inilapag ang baso sa harap ng lalaki. Ang inyong Cheval Blanc, sir. Inangat niya ang baso, hinayaang umikot ang malalim na kulay ruby na alak. Ngunit imbes na inumin, tumingin siya kay Maricel. Maayos ba ang lahat, Maricel? Mahina niyang tanong. Mukhang galit ang manager mo. Ngumiti siya ng sanay. Ayos lang po, sir, pagsisinungaling niya. Masigasig lang siya sa kahusayan. Uminom ang lalaki, mabagal at mapanuri, pumikit siya sandali habang nilalasap ang alak.
Pagmulat ng kanyang mga mata, dumiretso ang mga iyon sa kanya. Pakiramdam ko, bulong niya na may kasamang lihim na tono, mas mataas pa ang pamantayan mo kaysa sa kanya. Napasinghap si Maricel. Hindi lamang ang mukha niya ang nakita ng lalaki, nakita niya ang likod ng maskara, nakita ang takot, ang kasinungalingan. Nakita niya siya mula sa sandaling iyon may hindi naipapahayag na dumaan sa pagitan nila. Habang tinatamasa niya ang pagkain, nginunguya ng mabagal ang steak, sinisimsim ang bawat lasa, nagtanong siya ng mga bagay. Ngunit hindi yaong mababaw na tanong na nakasanayan ni Maricel. Gusto niyang malaman ang tungkol sa lungsod, hindi ang mga pasyalan, kundi ang kaluluwa nito. Ang mga tao, ang mga nakalimutang sulok. At nang sumagot siya, nakinig ito. Tunay na nakinig. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal, nakaramdam si Maricel ng pagiging tao. Hindi lang bilang server, hindi lang bahagi ng ingay. Naramdaman niyang nakikita siya. At habang pinagmamasdan niya ang lalaki, ang kakaibang panauhin sa pinakamasamang mesa na tila alam ang higit sa nararapat, isang desperadong ideya ang nagsimulang mabuo, mapanganib. Walang ingat, ngunit marahil, kailangan. Iba siya. May kapangyarihan sa kanya. Hindi yaong mapang-abusong kapangyarihan ni Finch, kundi mas malalim. Alam ng lalaking ito ang tunay na halaga, hindi ang presyo. Tunay na halaga. Marahil siya ang maaaring maging lifeline na matagal na nilang kinakailangan ni Carlos. Isang malaking sugal, mapanganib, ngunit habang nakatingin siya kay Finch na humahagik-hik kasama ang mga mayayamang bisita habang palihim na sinasakal ang kanyang staff, alam niyang wala siyang ibang option. Kailangan niyang subukan. Umusad ang dinner service, isang magulong ritmo ng order, plato at ngiti. Kumilos si Maricel na parang makina, gumagawa ng pamilyar na gawain, habang ang isip niya ay mabilis na nag-iisip, nagbabalak. Si Table 32, ang lalaking hindi niya maipaliwanag, hindi niya kayang balewalain, ay malapit ng matapos. Nagsisimsim na ito ng kape, nauubos ang oras. Sa bawat pagdaan niya, naramdaman niya ang titig nito, ngunit hindi iyon mapanghimasok. Hindi nakakatakot, matatag, matiyaga, para bang naghihintay lang. Wala siyang paraan para makapagsalita ng tahasan. Nasa lahat ng dako ang mga mata ni Finch. Isang bulong lang, maaari siyang masira. Usapan imposible. Isang sulat, iyon lang ang kanyang pagkakataon. Isang tahimik na pakiusap na nakatago sa lantad. Ngunit ano ang kanyang isusulat? Tulungan mo ako, sobrang malabo, sobrang desperado. Corrupt ang boss ko. Magmumukhang reklamo, hindi babala. Hindi dapat itong maging matalim. Dapat itong pumukaw ng kuryosidad. Kailangan itong magpahiwatig na may mas malaki pa kaysa sa sarili niyang paghihirap. Naalala niya ang mga peking invoice, ang huwad na supplier ng karne, Prime Organic Meats. Isang kumpanyang wala sa labas ng spreadsheet ni Finch. Ang labis-labis na patong sa presyo, ang paraan ng paglingon-lingon ni Finch kapag kasama ang mga dokumentong iyon. Hindi pa buo ang larawan, ngunit alam niyang ito'y madilim, mapanganib. At ang lihim na iyon ang magiging sandata niya. Sa isang maikling pahinga, pumasok siya sa maliit na silid ng empleyado. Amoy kape na sunog at kawalan ng pag-asa ang paligid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, halos hindi siya makapag-isip. Kinuha niya ang isang malinis na linen napkin mula sa tumpok, gaya ng ginagamit sa mga mesa, at naglabas ng ballpen mula sa bulsa ng kanyang apron. Nanginginig ang mga kamay niya na halos hindi niya mahawakan ng tama. Huminga siya ng malalim, inalala ang katahimikan at lakas na nakita niya sa mga mata ng lalaki. Kung nais niyang paniwalaan siya nito, dapat siyang maging matalim, matapang, nakakagulat. Walang pagmamakaawa, walang takot. Tama lang upang magbukas ng pinto, mabilis siyang sumulat mahihigpit na letra na lumubog sa tela. Nagmamasid sila sa'yo. Isang apoy, isang misteryo, sapat upang magtanong siya. Hindi ligtas ang kusina,
Malabo, halos palaisipan, ngunit magpapayanig. Maaari itong mga hulugang kahit ano, mula sa hygiene violations hanggang sa mas malala pa, at magtatanim ng duda sa kanyang kinain. At pagkatapos, ang katotohanan. Ang ubod ng lahat. Tingnan ang ledger sa opisina ni Finch. Nilalason niya ang supply chain. Iyon na, ang katotohanan sa isang pangungusap. Isang katotohanan gagawin ni Finch ang lahat upang ilibing. Alam ni Maricel na ang ledger na iyon ang susi. Nilalason ang supply chain. Ang mga salita ay hindi personal, hindi emosyonal. Tunog, kalkulado, pangkorporasyon. Isang bagay na mag-aalala sa isang lalaking nakakaunawa ng mga sistema, ng mga konsekwensya ng reputasyon. Isang lalaking tulad niya. Hindi ito sigaw ng tulong, isa itong babala. Babala tungkol sa mas malaki pa kaysa sa kanya o kay Finch. Isang banta sa integridad ng buong negosyo. Isang uri ng mensahe na hindi kayang baliwalain ng isang makapangyarihang tao. Hindi niya ito nilagdaan, walang pangalan, walang bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Isang bulong lamang mula sa dilim. Tinupi niya ang napkin ng mahigpit at itinago sa kanyang apron. Nandoon ito parang isang sikretong nagliliyab laban sa kanyang hita. Malapit nang matapos ang kanyang shift, bayad na ng lalaking nasa mesa 32 ang lahat. Bawat sentimo ng bill, $867.53. Cash, walang credit card, walang pangalan. At ang total, eksakto, hindi sobra, hindi kulang. Isa pa itong palatandaan. Kung sino man siya, kumikilos siya ng may eksaktong presisyon. At naroon pa rin siya, naghihintay, habang bumalik si Maricel upang ligpitin ang huling gamit sa kanyang mesa. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang kanyang pagkakataon. Abala pa rin si Finch sa host stand, nakikipag-usap, hindi nakatingin sa kanya. Nilunok niya ang takot. May kailangan pa po ba kayo ngayong gabi, sir? Tanong niya, pinipilit panatilihin ang mahinahong tono. Wala na, salamat Maricel, napakahusay ng pagkain. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata, alerto, naghihintay. Nakakatuwa pong marinig iyon, sagot niya, muling nagsuot ng maskara ng propesyon. Sinimulan niyang ligpitin ang mesa, tasa ng kape, baso, kubyertos. Mabilis at maingat ang kanyang mga kamay. At sa isang mabilis na galaw, naipuslit niya ang napkin mula sa apron at ipinatong sa mesa sa ilalim ng tray. Isang segundo lang, malinis, hindi halata. Isang galaw na isinilang hindi mula sa training, kundi mula sa desperasyon. Tumalikod siya, dala ang tray, handang maglaho. Ngunit, sandali! Bumulusok sa kanya ang boses ng lalaki, matalim at malinaw. Napatigil siya, uminat ang kaba sa kanyang lalamunan. Nahuli ba siya? Tatawagin ba siya nito sa harap ng lahat? Isang nakakasuklam na pagsubok ba ito? Dahan-dahan siyang lumingon, takot sa maaaring makita, ngunit hindi siya ang tinitingnan ng lalaki. Nakatingin ito sa mesa, sa bakanting lugar, kung saan kanina nakapatong ang tray, kung saan kanina naroon ang napkin. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang pagkakamali. Nakita ng lalaki na may isiniksik siya, ngunit nakita rin nitong tila bawiin niya iyon nang bitbitin niya ang tray. Inakala nitong binawi niya ang sulat. Masyado siyang naging tuso, masyadong maingat. At ngayon nawala ang mensahe. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nalito siya at may bahid ng pagkadismaya. Bumagsak ang kanyang puso, nabigo siya, ang kanyang pagkakataon, ang kanyang sandali, dumudulas na parang buhangin sa kanyang mga daliri. Ngunit biglang may nagningas na tapang sa kanya. Hindi pa tapos. Sa matigas at sinadyang mga hakbang, bumalik si Maricel sa mesa. Nararamdaman niya ang tingin ni Finch. Nagsisimula na itong maghinala. Nanginginig ang mga kamay. Ikiniling niya ng bahagya ang tray upang dahan-dahang dumulas ang nakatuping napkin pabalik sa mesa, parang bulong ng hangin. Pagkatapos, hindi tumingin sa lalaki. Muli niyang inilapag ang tray, ngunit ngayon iniwan na niya ito. Nakalimutan niyo po ang tip ninyo,
Mahina niyang bulong, manipis, halatang palusot. Ngunit iyon lang ang kaya niya. At tuluyan siyang lumakad palayo, halos hindi humihinga, nanginginig ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Para siyang tumalon mula sa bangin na walang parachute. Sa mesa, pinanood siya ni Mariano Santos na lumayo. Gumulong ang kanyang isip, kalahating gulo, kalahating malamig at matalim. Nakita niya ang lahat, ang lihim na paghahatid, ang tila pagbawi, ang pangalawang pagtatangka, ang takot, ang tapang. Ang mga salita niya, nakalimutan niyo ang tip ay walang saysay. Sadyang hindi siya nag-iwan ng tip. Ang eksaktong total ay isang sinadyang hudyat, hindi siya basta-bastang bisita. At ngayon, ito, hinintay niyang mawala ito sa paningin, pumasok sa pinto ng kusina. Pagkatapos, tumingin siya kay Finch na ngayon ay nakamasid, puno ng hinala. Tapos na ang palabas. Dahan-dahan, inabot ni Mariano ang tray at hinawakan ng napkin na nasa ilalim. Iba ang pakiramdam nito kaysa pera. Ngunit mas mahalaga. Walang salita, tumayo siya at isinuot muli ang kanyang sirang jacket. Bahagya siyang tumango kay Finch, sakto lang upang magmukhang walang banta. At umalis siya sa restaurant, hindi na lumingon. Sa labas, sinalubong siya ng malamig at mamasamasang hangin, may halong huni ng malalayong sirena at ningning ng mga ilaw ng syudad. Sumandal siya sa pader ng katabing gusali, pilit inaayos ang paghinga. Malakas ang tibok ng kanyang puso at sa sandaling iyon si Mariano Santos ay hindi ang bilyonaryo, hindi ang mugul, hindi ang amo ng mga skyscraper at merkado. Iba siya. Ngayong gabi, hindi siya bilyonaryo, hindi siya mugul, hindi siya panginoon ng mga industriya. Isa lamang siyang lalaki sa ilalim ng kumikislap na ilaw sa poste. Mahigpit na hawak ang isang lihim. Dahan-dahang binuklat ni Mariano ang napkin. Ang mga salitang minadaling isulat sa tela ay tila kumikislap sa ilalim ng dilaw na ilaw. Nagmamasid sila sa iyo. Hindi ligtas ang kusina. Tingnan ang ledger sa opisina ni Finch. Nilalason niya ang supply chain. Binasa niya ito minsan muli. Hindi ito pasasalamat. Hindi ito sigaw ng tulong. Hindi ito panliligaw. Isa itong deklarasyon ng digmaan. Ang apat na huling salita ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Nilalason ang supply chain. Hindi iyon basta internal issue lamang. Isang atake iyon sa mismong kaluluwa ng tatak ng Santos. Sa mga pangako ng kahusayan, kalinisan at luho na dala ng kanyang pangalan. Kung totoo, isa itong virus sa loob mismo ng kanyang imperyo. Kung hindi, may taong naglalaro ng napakapanganib na laro. Ang maliit at tahimik na eksperimento, isang pagsubok upang ilantad ang pagkukunwari, ay nagbunyag ng mas madilim na bagay. Ang waitress na may mapupungay at pagod na mata ay hindi lang nagdala ng pagkain. Nagdala siya ng babala nakatago sa loob ng isang tela. Isang misteryong maaaring magbago ng kapalaran ng kanyang kumpanya magpakailanman. Lumingon siya sa gintong liwanag mula sa mga bintana ng restoran. Hindi na ito mukhang fine dining establishment. Mukha na itong crime scene. Hindi napawi ng malamig na hangin ang bagyong bumabalot sa kanyang dibdib. Dumadagundong ang kanyang isip sa mga tanong. Ang sulat ay tila nakaukit sa kanyang palad. Ang kanyang undercover na pagbisita, na dati tahimik na ritual ng sariling pagsisiyasat, ay biglang naging isang corporate thriller na may mataas na pusta. At sa kaguluhang iyon may nagising sa kanya. Ang bahagi niyang nagtayo ng isang imperyo, ang bahagi niyang gumagawa ng mahihirap na desisyon. Naglakad siya ng walang direksyon. Hinayaang lamunin siya ng lungsod. Kailangan niya ng oras, espasyo, distansya mula sa ingay upang maihiwalay ang paranoia sa posibilidad. Nagmamasid sila sa iyo. Sino sila? Si Finch ba? May iba pa? Ang mensahe ba'y para sa lalaking naka-corduroy jacket o para kay Mariano Santos na hindi naman dapat kilala ng kahit sino roon?
Hindi ligtas ang kusina. Literal ba ito? Banta sa kalusugan? O mas malupit pa, nilalaso ng supply chain? Nagmumulto ang parirala. Hindi lang ito nangangahulugang katiwalian. Ipinahihiwatig nito ang sinadyang panlilinlang. Sistematikong pagtataksil. Hindi ito basta isang bulok na prutas. Maaari itong mabulok na ugat na kumakalat sa buong negosyo. Sa huli, nakatagpo siya ng tahimik na bar sa isang gilid na kalye. Dim ang ilaw. Walang arte. Malayo sa karangyaan ng Gilded Steer. Umupo siya sa isang booth sa likod, nakasandal sa bitak-bitak na leather at umorder ng whiskey. Neat. Mula sa kanyang coat, kinuha niya ang isang burner phone. Hindi matutunton. Palagi niyang dala sa ganitong mga paglalakbay. Isang numero lamang ang nakasave. Tumawag siya, 2 ring. Isang tinig ang sumagot, malinaw, British at kalmado. Yes, Arthur, ako ito. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Si Arthur, hindi lang COO niya, siya ang kanang kamay. Ang kanyang kalasag, ang taong nakakaunawa ng istruktura, kaayusan, lohika. Ang isang tao na nakakaalam ng mga lihim niyang paglalakbay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Arthur. May pag-aalala sa tono. Parang ayos lang ako, putol ni Mariano. Ngunit matatag ang tinig. Mas matalim kaysa dati. May nangyari. Sa Chicago Steer. Issue ba sa staff? Maari kong ipadala ang regional director bukas ng umaga ang huling quarterly reports. Basura, putol ni Mariano. Kasinungalingan. Ikinwento niya ang lahat, ang kanyang disguise, ang malamig na pagtanggap, ang arroganting manager si Roberto Ocampo, ang waitress si Maricel, ang hindi komportabling katapatan sa kanyang mga mata, ang tahimik na rebellion sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. At sa huli, ang napkin, ang mensahe, binasa niya ang mga salita, malinaw, sumunod ang katahimikan, pinoproseso ni Arthur. Hindi siya umaandar sa emosyon, nakatira siya sa mga katotohanan, sa balangkas. Hindi niya komportabling mundo ang mga anonymous na mensahe na nakasulat sa tela. Nilalason ang supply chain. Ulit ni Arthur, mabagal at maingat, napakabigat na paratang. Maaring paninira lamang, dagdag niya, mula sa isang empleyadong hindi masaya. Galit ba siya? Frustrated? Hindi, sagot ni Mariano. Natakot siya. Huminto siya. Ang uri ng takot na hindi kayang pekain, na corner siya ni Finch matapos kunin ang order ko. Nakita ko, tinatakot siya at sa kabila noon, binigay pa rin niya sa akin ang sulat. Muli niyang tinitigan ang napkin para bang sinusubukang basahin ang mga lihim sa pagitan ng mga linya. Ibinuwis niya ang lahat para maipasa ang mensaheng ito, Arthur. Hindi ginagawa iyon ng tao dahil lang sa masamang schedule o bastos na manager. May mas malaki rito, ramdam ko. Mariano, maingat na wika ni Arthur, ang instinct ay hindi ebidensya. Hindi tayo makakapagsimula ng investigasyon base lang sa sabi-sabi. Hindi ko siya inaakusahan, sagot ni Mariano. Iniimbestigahan ko siya. Umusod siya sa booth, hindi ginalaw ang whiskey. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon kay Roberto Ocampo. Ang kanyang file, finances, online presence. Lahat. Kung may bulok sa kumpanyang ito, gusto kong makita ang ugat. Kailangang hindi ito pumasok sa radar, sabi ni Mariano. Walang digital footprints, walang audit trails, walang internal alerts. Gamitin ang parehong third-party teams na ginagamit natin para sa covert due diligence sa hostile acquisitions. Nagbago agad ang tono ni Arthur mula sa pag-aalinlangan tungo sa matatag na konsentrasyon. Naiintindihan. Ituturing namin itong external operations. Paano naman ang ledger na binanggit niya kay Finch? Iyon ang susi, tugon ni Mariano. Kailangan kong makuha iyon ngayong gabi bago siya maghinala at burahin ang ebidensya. Hindi ka seryoso, gulat na sabi ni Arthur. Ibig mong sabihing sasalakay ka sa sarili mong restaurant? Peligroso iyon. Maaari tayong magsagawa ng surprise audit. Legal, maayos. Hindi,
Mariing sagot ni Mariano, kapag nagkaroon ng opisyal na audit, magkakaroon siya ng oras para itago ang lahat. May kutob na siya, o kahit papaano, may hinala na siya kay Jim, ang lalaking gusgusin na gumastos ng halos 1,000 at walang iniwang tip. Kung biglang may auditor bukas, ikokonekta niya agad ang mga punto. Ang tanging kalamangan natin ngayon ay sorpresa. Kailangan ko ang ledger bago sumikat ang araw. Huminga ng malalim si Arthur, mabigat at may pag-aalinlangan. Ito mismo ang mga bagay na ikinabahala ng iyong ama noon, mahina niyang sabi. Nagtayo ka ng imperyo, hindi mo kailangang ikaw mismo ang gumapang sa mga bentilasyon. Sinabi rin ng ama ko na huwag mong ipagawa sa iba ang isang bagay na hindi ka handang gawin mismo, sagot ni Mariano. At bukod pa roon, walang maghihinala sa isang mukhang pulubi na nakadamit ng segunda mano ng corporate espionage. Perpekto ang disguise na ito. Katahimikan. Nakikita ni Mariano sa imahinasyon ng pagtimbang ni Arthur, peligro laban sa tungkulin. Pagkatapos, dumating ang sagot, kalma, determinado. Sige, pero hindi ka papasok ng mag-isa. Mayroon akong tao sa Chicago, si Teresa, XMI6, eksperto sa stealth entries at digital extraction. Siya ang pinakamahusay. Magaling, wika ni Mariano, dama ang pagbalik ng Agos sa kanyang pabor. At Arthur, kailangan mong alamin ang lahat tungkol sa waitress, Maricel Fernandez. Alamin mo lahat. Kung totoo siya, nasa panganib siya. Kung nagsisinungaling, gusto kong malaman kung bakit. On it, makikipag-ugnayan si Teresa sa loob ng 1 oras. Mag-ingat ka, Mariano. Iba ang pakiramdam nito. Alam ko, sagot ni Mariano, nakatitig sa basong whiskey na hindi niya ginalaw. At iyon mismo ang nakakatakot. Tinapos niya ang tawag at ipinadala ang kanyang coordinates. Pagkatapos, naghintay siya. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Umupo siya sa tahimik na booth, hindi halos naririnig ang ugong ng usapan at ang malamyos na jazz. Paikot-ikot ang kanyang isip, bumabalik sa mukha ni Maricel ang takot, ang determinasyon. Hawak na niya ang balanse ng $1 billion na mergers ng hindi pinagpapawisan. Ngunit ngayon, ang kapalaran ng isang simpleng babae ang nagbigay sa kanya ng higit na bigat kaysa roon. Ibinuwis ni Maricel ang lahat para sa isang lalaking hindi niya kilala. Isang estrangherong nakadamit ukay. Hindi niya maaaring sayangin ang tiwalang iyon. Makalipas ang 45 minuto, nag-vibrate ang kanyang burner phone. Lumabas ang isang mensahe. Alay sa likod mo, black sedan, 2 minuto. Binayaran niya ang hindi nagalaw na inumin at dumaan sa likurang labasan ng bar. Makitid ang alay, puno ng basura at ang liwanag ay mula lang sa isang kumikislap na bombilya. At ayun na, isang itim na sedan ang dahan-dahang pumarada. Tahimik, halos walang tunog. Bumukas ang likurang pinto. Sumakay siya. Hindi lumingon ang driver. Pinanood lamang siya sa rearview mirror. Matatalas ang features. Maikli ang gupit na buhok. Malamig, hindi mabasa ang mga mata. Sinabi ni Arthur na kailangan mo ng multo. Mahinang sabi ng babae, paos at mababa ang tinig. May presyo ang mga multo. Kaya kong bayaran, sagot ni Mariano kalmado. Alam ko, tugon niya. May kislap ng hindi mabasa sa kanyang mga mata. Teresa ang pangalan ko. Na-brief na ako. Ledger ang habol natin, manager's office, gilded steer, hard copy ba o digital? Hindi nakasaad sa note, pwedeng alinman o pareho. Umiling si Teresa, halos natatawa. Magulo, pero hindi na bago. Nagpatuloy siya, pawang negosyo ang tono. Isinasara ang restaurant sa publiko pagsapit ng hating gabi. Alis na ang staff bandang 1:00. Dumadating ang cleaning crew bandang 4:00. May 3 oras tayong bintana. Muli siyang tumingin sa salamin. Ginagamit ng gusali ang top-tier security system ng Santos. Itinaas niya ang kilay. Ironic. Kaya mo bang basagin? Tanong ni Mariano.
Makakapasok ako sa Pentagon gamit lang paperclip at duct tape, diretsong sagot ni Teresa. Hindi nagyayabang, nagsasabi lang ng totoo, pero hindi iyon ang tunay mong problema. Tumahimik siya sandali habang lumiliko sa isang side street, humahalo sa trapik ng gabi. Ang opisina ng manager ay siguradong may sariling sistema, hiwa-hiwalay na alarm panel, posibleng motion detection. Paranoid ang dating ni Finch. Hindi na ako magugulat kung may nakatagong kamera pa siya. Yumuko si Mariano pasulong. Kaya ano ang plano? Bahagyang ngumiti si Teresa, halos hindi halata habang binilisan ang takbo. Simple, sabi niya, papasok tayo na parang multo, kukunin ang kailangan at maglalaho. Babalik ka sa loob, sabi ni Teresa, sabay abot ng duffel bag mula sa upuang katabi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka customer. Inihagis niya ang bag sa kandungan ni Mariano. Ang cleaning company ay tinatawag na Sparkle Clean Solutions. Iyan na ang bago mong employer. Heto ang uniforme mo, subukan mong magmukhang marunong humawak ng mop. Ang plano ay hindi lang mapanganib, brilyante ito. Hindi sila dadaan sa likod o sisilip sa bintana. Dadaan sila sa harapan mismo. Pagsapit nila sa staging area sa isang parking garage, tapos na ang digital na mahika ni Arthur. Nahack na niya ang schedule ng Sparkle Clean, nagdagdag ng 2 peking pangalan para sa night shift sa Gilded Steer. Peke ang profiles, peke ang IDs, ngunit sapat ang pagkakayari upang pumasa sa surface check. Isinuot ni Mariano ang plain gray janitor jumpsuit. Sa bawat zipper at butones, tila isa-isa niyang inaalis ang mga balat ng kanyang dating pagkatao. Hindi na siya bilyonaryo, si Mike na siya. Isa na lang siyang di pinapansing trabahador sa night crew. Naka-uniforme na rin si Teresa sabay abot ng ID badge. Tandaan, malamig at nakatutok ang kanyang tinig. Kumilos na may layunin. Huwag magtagal, huwag tititig. Background ka lang. Pagdating natin sa loob, i-disable ko ang security ng opisina ni Finch. Ikaw ang nasa hallway watch. Bukas ang mata, walang salita, isang tap lang sa com kapag may gumalaw. Kinuha ni Mariano ang earpiece, tumango. Nakuha ko. Tuyo ang kanyang lalamunan, ngunit matalim ang kanyang isip. Habang papalapit sila sa Gilded Steer, nagbuzz ang burner phone mula kay Arthur. File Maricel Fernandez. Binuksan niya ito. Edad 23, walang criminal record. Huminto sa pag-aaral sa City College, accounting major, legal guardian ng 17 anyos na si Carlos Fernandez. Si Carlos ay may late-stage cystic fibrosis, taunang gastos medikal, higit $300,000. Nakap na ang insurance. Maraming utang sa kanyang pangalan. Kasalukuyang nakatira sa subsidized housing. Patay na ang ina, hindi kilala ang ama. Nanigas si Mariano, nakatitig sa screen. Hindi ito disgruntled waitress. Isa itong dalagang lumalaban upang iligtas ang kapatid, mag-isa, salat at walang ibang opsyon. Hindi niya ibinigay ang sulat upang manggulo. Ginawa niya ito dahil sa pagmamahal. At ang pagbabanta ni Finch na tanggalin siya, hindi iyon simpleng bullying. Yun ay leverage na kasing bigat ng buhay at kamatayan. Bigla, hindi na lang ito tungkol sa pagprotekta sa tatak ng Santos. Ito ay tungkol kay Maricel. Huminto ang van, may logo ng Sparkle Clean sa service entrance ng restaurant. Showtime, sabi ni Teresa, sinusuyod ang bawat anino ng tingin. Subukan mong huwag tayong ipahuli, billionaire. Ang likod na pintuan ng Gilded Steer ay ibang-iba sa magarang harapan, amoy bleach at lumang mantika. Ito ang makina sa likod ng ilusyon, nakasuot ng janitorial uniform na halos si Mariano at Teresa sa cleaning crew. Siya'y nagtulak ng mop bucket, kunwaring naglilinis ng sahig. Si Teresa naman nawala patungo sa opisina ni Finch na parang multo. Mabilis at eksakto, in-loop ni Teresa ang wireless security camera, pinatay ang alarm sensors at binuksan ang keypad ng pinto. Sa loob lamang ng 2 minuto,
Bukas ang opisina ni Finch. Ang espasyo'y puro vanity, awards, framed autographs, sports photos. Isang dambana ng kanyang ego, ngunit hindi iyon ang pakay ni Teresa. Mabilis siyang naghanap, walang ledger na nakikita, hanggang sa may napansin siya sa likod ng mga librong halos hindi nahahawakan, isang wall safe. May safe dito, bulong niya sa comms, pero hindi ko ito mabubuksan ng tahimik. Umikot agad ang utak ni Mariano. Ang tipo ni Finch ay gagamit ng personal na code. Isang bagay na akala niya'y walang makakahula. Ano ang mga nasa dingding? Tanong niya. Mga litrato, sagot ni Teresa, kasama ang mga politiko, naglalaro ng golf at isang Little League team. Yung team photo, may petsa ba? Jersey number? Trophy 2023, suit ni Finch ang number 1. Subukan mo ang petsa, utos ni Mariano. Ego code, tayaan mo. Ilang segundo, click, bukas na. Sa loob ng safe, pera, pasaporte at isang itim na leather-bound ledger, bingo. Habang isang maliit na device ang kumukopya ng nakatagong encrypted drive mula sa computer ni Finch. Ginamit ni Teresa ang pen camera upang kunan ng larawan ng bawat pahina ng ledger. Mga pangalan, halaga, shell companies, mga supplier na hindi umiiral, ebidensya, lahat. Pagkatapos ng transfer, ibinalik ni Teresa ang lahat ng walang bakas. Ledger, balik. Safe, nakalock. Mga ibabaw, punas. Walang fingerprint, walang trace. Lumabas silang dalawa ng opisina, naghalo muli sa cleaning crew para bang wala silang iniwan. Pagbalik sa kotse ni Teresa, ligtas sa likod ng tinted windows, in-upload ang nakuhang data diretso sa private server ni Arthur. Hindi na nakatago ang katotohanan. Ngayon, gumagalaw na ito. Magdamag na nagtrabaho ang team ni Arthur at ang kanilang natuklasan ay mas malala pa kaysa sa inisip ni Mariano. Ang na-decrypt na mga file at ang itim na leather-bound ledger ay naglarawan ng isang bangungot. Hindi lang basta niloloko ni Roberto Ocampo, Finch, ang mga libro o nagnanakaw ng kita. Siya ang Chicago arm ng mas malaking organisadong criminal na network, ang Prime Organic Meats. Ang supplier na nasa mga peking invoice ay hindi umiiral. Ang totoong pinagmumulan, Westland Meats, isang pasilidad na ipinasara ng Health Department 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa nakagigimbal na bacterial contamination. Binibili ni Finch ang kinondem ng karne sa murang halaga. At ibinibenta ito, alam niyang delikado, sa mga mayayamang bisita bilang premium cuisine. Ang kita, dinadala sa kamay ng isang sindikato. Ang note ni Maricel ay hindi metapora, literal niyang nilalason ang supply chain. Bago sumikat ang araw, muling tumawag si Arthur. Mabigat ang kanyang tinig. Mariano, malungkot niyang sabi, may natuklasan pa kami, mga video file, nasa encrypted partition, insurance policy niya. Mga maikling clip yon, tahimik na recording mula sa opisina ni Finch, lihim na footage, gamit upang protektahan siya at upang takutin ang iba. Nandoon si Maricel Fernandez, maputla ang mukha, malalim ang mga mata. Nakatayo si Finch sa ibabaw niya, malamig at mapanupil, binabanggit ang lahat ng pagbabanta. Binanggit niya ang kapatid nito, ang peking utang, ang limitadong opsyon. Ginamit niya ang kaalaman ni Maricel sa accounting para pilitin siyang magpalsipika ng financial reports upang takpan ang kanyang mga krimen. Alam niyang pakiramdam nito ay nakulong. Alam niyang maaari siyang masira. Akala niya ay garantisadong mananahimik si Maricel, ngunit minamaliit niya ang kanyang konsensya. Tahimik na nakinig si Mariano, ang galit ay nagiging malamig at nakatutok. Hindi na matatatwa ang katotohanan, hindi disgruntled employee si Maricel. Isa siyang biktima, isang matapang, matalinong dalaga na isinugal ang lahat para sa tama. Hindi na lang ito tungkol sa integridad ng tatak. Ito ay tungkol sa katarungan,
Pagsapit ng umaga, tinamaan ng araw ang penthouse ni Mariano, sumisilip sa blinds na parang ilaw sa entablado. Wala na ang disguise. Nasa harap ng salamin, isang tailored charcoal suit. Matalim at perpekto ang bawat detalye. Hindi na si Jim ang di kilalang drifter. Siya si Mariano Santos, CEO, Titan, strategist, isang puwersang hindi dapat maliitin, at sa pagkakataong ito hindi siya nakikipagnegosasyon ng kita. Hinahabol niya ang bulok. Nasa tabi niya si Arthur. Handa na ang FBI at FDA, wika nito. Isang salita mo lang, gagalaw sila. Sabay-sabay na raid. Hindi pa, sagot ni Mariano, nakatitig sa gusaling pinatatakbo ng Gilded Steer. Kailangang makita ni Finch kung sino ang kalaban niya. At gusto kong siguraduhin na makakalaya si Maricel. Siya ang bayani rito, hindi ako. Alas 11:45 ng umaga, huminto ang dalawang itim na SUV sa harap ng restaurant, pinahinto ang lahat ng pre-lunch activity. Akala ni Finch ay VIP guest ang dumating. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto, may nakahandang peking ngiti ng pagiging hospitable. Ngunit nang bumaba si Mariano Santos, naglaho ang ngiti, nanlamig ang dugo niya. Nakilala niya agad ang mailap ultra-private na may-ari ng kumpanya. Pumasok si Mariano kasama si Arthur at dalawang tahimik na lalaking naka-dark suit. FBI sila. Tahimik ang buong restaurant. Mr. Finch, mahinahon, ngunit matalim ang tinig ni Mariano. Kailangan nating mag-usap. Dumiretso siya sa isang maliit na mesa, table 32. Dito ako kumain kagabi, patuloy niya, at makabuluhan. Nakatitig si Finch, naguguluhan, pinagsasama ang anyo ng CEO sa alaala ng customer na naka-thrifted clothes kagabi. Ikaw, pautal niyang sabi. Palingalinga si Mariano sa silid at naroon si Maricel, hawak ang mga menu, nanlalamig, naninigas. Maputla, natatakot. Akala niya katapusan na niya iyon. Akala niya sisibakin siya, sisirain siya. Pumunta tayo sa opisina mo, garalgal ang tinig ni Finch. Parang taong naglalakad patungo sa sariling bitay. Sa loob, walang paligoy-ligoy si Mariano. Dumiretso siya sa bookshelf, hinaplos ang Little League trophy. Hulaan ko, aniya, nakatingin sa nakatagong safe. Dito mo tinatago ang kontrata mo sa Westland Meats? Bumagsak si Finch sa kanyang upuan, wasak. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sumulong si Arthur, may hawak na tablet. Alam namin ang lahat, Gregory. Malamig niyang sabi. Nag-scroll siya sa mga pahina ng ebidensya, ledger, fake na invoices, wire transfers, shipping manifests mula sa kinondem ng planta ng karne. At sa huli, isang frozen frame mula sa video, si Finch nakatindig sa ibabaw ni Maricel. Lumapit si Mariano, mababa at nanginginig sa galit ang tinig. At alam namin ang ginawa mo sa waitress na iyon. Ginamit mo ang kanyang kapatid, para patahimikin siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagpipigil ng galit. Iyan ang pinakakinamumuhian ko. She helped, balik ni Finch, desperado, nagsimulang manisi. Siya ang nagluto ng mga libro, kasabwat siya. Nagdilim ang mga mata ni Mariano. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Maricel, mahinahon niyang tawag. Maari ka bang pumasok? Pumasok siya, nanginginig, nag-aalangan. Sinabi ni Finch na kasabwat ka, wika ni Mariano. Banayad ngunit malinaw. Tumingin si Maricel kay Finch pagkatapos sa sahig. Pagkatapos dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang mga mata. Nagsisinungaling siya, sabi niya. Tahimik sa una, ngunit palakas ng palakas ang bawat salita. Tinakot niya ako, sabi ni Maricel. Nanginginig, ngunit matatag ang tinig. Binalaan niya akong puputulin ang gamutan ng kapatid ko. Wala akong magawa. Pinilit niya ako. Matagal siyang tinitigan ni Mariano, mabigat at mapanuri. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga ahente sa tabi niya. Naniniwala akong hawak niyo na ang lahat ng kailangan. Walang salita, kumilos ang FBI. Ikinadena si Roberto Ocampo at inilabas mula sa opisina, iniwan ng silid sa katahimikan at pagkagulat. Muling humarap si Mariano kay Maricel.
Ang kanyang tinig ay parang tahimik na bagyo na umalingaw-ngaw sa buong restauran. Kagabi may isang tao rito na nagpakita ng pambihirang tapang, hindi para sa pagkilala, hindi para sa kapakinabangan, kundi dahil iyon ang tama. Direkta siyang tumingin sa mga mata nito at ang taong iyon ay ikaw, Maricel. Pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi habang nanatili siyang nakatayo tila nanigas. Wala na ang peking utang mo, patuloy ni Mariano. Burado na. At magtatatag ang Santos Holdings ng isang buong medical trust para sa kapatid mo. Sagot ang lahat, habang buhay. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang labi, ngunit hindi lamang iyon, dagdag pa ni Mariano. Dahil ang isang tao na may katapatan at lakas na tulad mo, hindi dapat nananatiling nakatago sa likod. Gumagawa ako ng bagong posisyon, direktor ng ethical na pagtutol. Ikaw ang mamamahala sa aming employee welfare programs at tutulong sa pagmonitor ng integridad ng supply chain. Ikaw ang magiging moral compass na malinaw na kinakailangan namin. Direkta kang mag-uulat sa akin. Tahimik ang buong silid. Napahinto si Maricel, halos hindi makahinga. Ang kanyang mundo ay biglang nagbago ng napakabilis. Mula sa pagiging waitress na nakulong sa takot, naging isang executive ng kumpanya. Lumapit si Mariano. Sabihin mong oo, mahinahon niyang pakiusap. Nakatitig si Maricel, nilalamon ng emosyon. At sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Oo, mahina niyang bulong. Oo, tinatanggap ko. Sa huli, hindi $1,000 na alak o $1 bilyong na imperyo ang nagtakda sa kwentong ito. Ito ay isang nakatuping napkin, isang tahimik na kilos ng tapang, isang dalagang tumangging hayaan na lamunin siya ng takot. Ang kwento ni Maricel Fernandez ay paalala na ang mga bayani ay hindi palaging nakasuot ng suit o nakatayo sa entablado. Minsan, suot nila ay pagod na uniforme at dala nila ang bigat ng kanilang mundo sa sirang sapatos, lumalaban sa tahimik na mga laban na walang nakakakita. Si Mariano Santos ay lumabas upang subukin ang pagkatao ng iba at sa huli, muling natagpuan ang kanya. Pinatunayan ng kanilang kwento na ang isang sandali ng tapang ay kayang gibain ng katiwalian at na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kita kundi sa kabutihang na ibibigay natin sa kapwa.